pakiramdam may kaibigan. Anak, gusto kong ibahagi sa iyo ang kwento ng aking kabataan. Hindi naging madali ang aking paglaki. Lumaki ako sa isang broken family at maaga kong naranasan ang sakit ng pagkakahiwalay ng aming pamilya. Maraming gabing nalulungkot ako at nagtatanong kung bakit nangyari iyon sa amin. Sa murang edad, natuto akong maging matatag. Hindi lahat ng gusto ko ay nakukuha ko at maraming pagsubok ang aking pinagdaanan. Minsan ay naiinggit ako sa mga batang buo ang pamilya, ngunit natutunan kong tanggapin ang aking sitwasyon at ipagpatuloy ang buhay. Sa kabila ng lahat, hindi ako nawala ng pag-asa. Nagsikap akong maging mabuting tao at naniwala na may magandang plano ang Diyos para sa akin. Ang mga sugat ng kahapon ang nagturo sa akin ng pagmamahal, pagpapatawad at pagiging matatag. Ngayon na isa na akong ina, ipinapangako kong ibibigay ko sa inyo ang pagmamahal, gabay, at pag-aaruga na minsan ay hinangad ko ring maranasan. Gusto kong malaman ninyo na kahit mahirap ang buhay, hindi iyon hadlang para magkaroon ng magandang kinabukasan. Anak, tandaan mo ito. Hindi ang nakaraan ang magtatakda ng iyong kinabukasan. Ang iyong mga desisyon, sipag, pananampalataya, at pagmamahal ang huhubog sa iyong buhay. Mahal na mahal kita. Sana ay maging inspirasyon sa iyo ang aking kwento upang harapin ang buhay ng may lakas ng loob, pag-asa, at pananampalataya. Habang lumalaki ako, marami akong natutunang aral sa buhay. Dahil sa hirap ng aming sitwasyon, natuto akong maging responsable sa murang edad. Hindi man naging perpekto ang aking pagkabata, ginawa ko itong inspirasyon upang magsikap at huwag sumuko. May mga panahong pakiramdam ko ay nag-iisa ako. Umiiyak ako sa gabi at tahimik na ipinagdarasal sa Diyos na balang araw ay magkaroon ako ng sariling pamilyang puno ng pagmamahalan, respeto at pagkakaisa. Nang magkaroon na ako ng sarili kong pamilya, nangako ako sa aking sarili na gagawin ko ang lahat upang maramdaman ng aking mga anak ang pagmamahal na minsan ay hinanap ko noong bata pa ako. Hindi ako perpektong ina, nagkakamali rin ako. Ngunit bawat desisyon ko ay para sa ikabubuti ninyo. Kung minsan ay mahigpit ako, hindi yon dahil gusto ko kayong saktan. Ginagawa ko iyon dahil alam ko kung gaano kahirap ang buhay at gusto kong maging matatag kayo. Ayokong maranasan ninyo ang mga sakit at pagsubok na pinagdaanan ko. Anak, darating ang panahon na magkakaroon ka rin ng sariling pamilya. Sana ay dalhin mo ang mga aral na itinuro ko sa iyo. Ang magpatawad, magmahal ng tapat, maging matatag sa anumang pagsubok. At higit sa lahat, laging magtiwala sa Diyos. Hindi man mababago ang aking nakaraan, ipinagmamalaki kong nalampasan ko ito. At ang pinakamagandang biyaya na ibinigay sa akin ng Diyos ay kayong aking mga anak. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalaban at hindi sumusuko. Mahal na mahal ko kayo. Hangad ko na balang araw, kapag naalala ninyo ang aking kwento, masasabi ninyo na ang lahat ng aking sakripisyo ay bunga lamang ng isang pusong nagmamahal. Anak, may mga alaala na kahit gaano katagal ang lumipas ay hindi madaling makalimutan. Noong bata pa ako, bawat umaga ay gumigising akong may pag-asang baka. Sa araw na iyon ay maging maayos na muli ang aming pamilya. Kapag nakakakita ako ng mga batang magkasamang naglalakad, kasama ang kanilang nanay at tatay, napapangiti ako. Pero sa loob-loob ko ay may lungkot na hindi ko maipaliwanag. Minsan, tinatanong ko ang sarili ko, ano kaya ang pakiramdam ng magkaroon ng kumpletong pamilya? Wala akong masagot. Ang alam ko lang ay kailangan kong maging matatag. Habang lumalaki ako, natutunan kong huwag mainggit sa iba. Sa halip, ginawa kong inspirasyon ang bawat pagsubok. Sinabi ko sa aking sarili na balang araw, kapag nagkaroon ako ng sariling pamilya, sisikapin kong punuin ng pagmamahal ang aming tahanan. Hindi naging madali ang pag-abot sa mga pangarap. Maraming pagkakataon na gusto ko nang sumuko. Dumating ang mga araw na kulang ang pagkain, kulang ang pera,
at tila walang makapitan, kundi ang aking pananampalataya. Tuwing gabi, lumuluhod ako at taimtim na nananalangin. Lord, bigyan mo po ako ng lakas. Gabayan mo ako. Ayokong lumaki ang magiging mga anak ko na mararanasan ang sakit na naranasan ko. Unti-unti, natutunan kong ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa kakayahang tiisin ang sakit, kundi sa kakayahang bumangon pagkatapos ng bawat pagkatapa. At dumating ang araw na naging ina ako. Noong una kong nasilayan ng aking anak, napaluha ako. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa wakas ay natupad ang isa sa pinakamalaking pangarap ko, ang magkaroon ng pamilyang mamahalin ko ng buong puso. Mula noon, bawat pagod, bawat sakripisyo, at bawat luha ay naging mas magaan. Dahil sa tuwing nakikita ko kayong ngumingiti, alam kong may dahilan ang lahat ng aking pinagdaanan. Anak, kung sakaling dumating ang araw na maranasan mo rin ang mabibigat na pagsubok sa buhay, sana ay maalala mo ang kwento ng iyong ina. Hindi ako naging matatag dahil hindi ako nasaktan. Naging matatag ako dahil pinili kong huwag hayaang sirain ng aking nakaraan ang aking kinabukasan. At iyan din ang hiling ko para sa iyo. Ipagpatuloy mo ang laban, magpatawad kung kinakailangan, magmahal ng tapat, at huwag kailanman mawala ng pag-asa. Dahil ang Diyos ay laging may magandang plano para sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Sa bawat bagong umaga, may panibagong pagkakataon para magsimula muli. At sa bawat pintig ng puso ng isang ina, naroon ang panalangin na sana'y maging mas maganda ang buhay ng kanyang mga anak kaysa sa buhay na kanyang pinagdaanan. Lumipas ang mga taon, anak, at unti-unti kong natutunang tanggapin ang aking nakaraan. Hindi na ako nagtatanong kung bakit nangyari ang lahat. Sa halip, tinanong ko ang sarili ko, ano ang maaari kong gawin upang maging mas mabuting tao? Bata pa lamang ako ay natuto na akong magsikap. Hindi man marangya ang aming buhay, pinahalagahan ko ang bawat biyayang dumarating. Ang bawat piraso ng tinapay, bawat simpleng pagkain, at bawat araw na ligtas kaming nakakaraos ay naging dahilan upang magpasalamat ako. Habang lumalaki ako, napansin kong ang mga sugat sa puso ay hindi agad naghihilom. May mga pagkakataong bumabalik ang lungkot, lalo na kapag may mga espesyal na okasyon, at nakikita kong buo ang pamilya ng iba. Ngunit sa halip na magkimkim ng galit, pinili kong magpatawad. Hindi madaling magpatawad. Maraming gabi ang lumipas na umiiyak ako sa katahimikan. Ngunit napagtanto ko na ang galit ay mabigat dalhin. Kapag nagpatawad ka, hindi ibig sabihin ay nakakalimot ka. Pinapalaya mo lamang ang sarili mong puso. Nang dumating ang panahon na nagkaroon ako ng sariling mga anak, isang pangako ang iningatan ko sa aking puso. Hinding-hindi ko hahayaang maramdaman ng aking mga anak na hindi sila mahal. Kaya sa bawat pagyakap ko sa inyo, sa bawat paghalik sa inyong noo, at sa bawat payo na ibinibigay ko, naroon ang pagmamahal na minsan ay pinangarap ko ring matanggap noong ako ay bata pa. Anak, kung minsan ay hindi mo maiintindihan kung bakit ako mahigpit, ngunit darating ang araw na mauunawaan mo rin na ang bawat paalala, bawat sakripisyo, at bawat luha ng isang ina ay bunga lamang ng pagmamahal. Hindi ko maibabalik ang aking pagkabata, ngunit kaya kong baguhin ang kinabukasan ng aking pamilya. At iyon ang pinakamalaking tagumpay na maipagmamalaki ko. Kaya kung sakaling mabasa mo ang kwentong ito balang araw, sana ay maalala mo na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng pera, kundi sa pagmamahal, respeto, at pagkakaisa ng pamilya. Iyon ang regalong nais kong ipamana sa inyo, isang pusong marunong magmahal, magpatawad, at hindi sumusuko sa anumang pagsubok. At habang ako'y nabubuhay, patuloy kong ipagdarasal na sana ay maging mas magaan ang landas na tatahakin ninyo kaysa sa landas na minsan kong